Yo, what's up mga tropa? Meron tayo ditong laminating machine na QWAF. Kung nakikita ninyo, nirepair ko siya. Hindi ko na siya binidyohan mga tropa ko, no? Kasi sinaglit ko lang siyang gawin. And hindi naman din ganun kahirap mag-repair ng ganitong laminating machine kung tutuusin mga tropa. Pero marami lang kasing mga senaryo yung dahilan kung bakit hindi umiinit yung laminating machine na to. Eto mga tropa, no, napakaraming tutorial dyan sa internet, yung mga electronics or mga electrician talaga. Ako mga tropa, no, para sa mga hindi nakakaalam, computer engineer graduate ako, and meron din ako mga background sa electronics. Kasi yung electronics computer engineer and yung computer engineering halos magkaparehas lang yan. May mga ibang sector lang talaga na pagkakaiba mga tropa. Anyway, at least meron akong background kaya na-repair ko siya. Bakit ko nga ba nasabi na scenario by scenario? And bakit ko rin nasabi na napakadali? Nasabi ko siya na napakadali dahil konti lang yung component niya mga tropa. And may mga technique or dalawa or tatlong technique para mabilis mo lang siyang ma-repair. So pinakaunang scenario mga tropa ko, kapag binuksan nyo or sinaksak ninyo yung plug na itong pinaka-laminating machine, once na meron pa siyang power, and kapag ka pinipihit mo etong potentiometer na tinatawag at napapansin nyo dito sa pinaka-meter nya tumataas or nag-iiba-iba pa every time na pinipindot nyo to or pinipihit nyo to, ibig sabihin okay pa yung value ng potentiometer nyo. So mag-move forward na kayo sa pangalawang senaryo mga tropa. So saan na yung titignan ninyo? Dito sa part na to, etong board na to mga tropa ko. So halimbawa nakita nyo, dahil nga wala pa kayong alam sa electronics or wala kayong mga background, nakita nyo na parang fresh pa or walang sunog yung mga physical na components dyan, yung capacitor, etong resistor na to na nababago-bago yung value, ayan, and yung relay. Ayan mga tropa ko, no, yung mga capacitor na yan, kung nakita nyo na hindi pa lobo, walang pumutok, ibig sabihin halos okay pa yan mga tropa. Ano na lang yon mga tropa ha, estimate nyo na lang yon kasi nga wala kayong masyado pang idea. So ang next na titignan ninyo, etong heating element, etong wire na to, meron niyang kulay puti or meron niyang kulay pula. Depende kasi eto QWAF, puti at pula, meron naman na QWAF na puti at blue, and meron namang sa Opicom puti at itim. Basta titignan ninyo, etong puti na to, nakakonekta siya dito sa heating element na to. Isang wire dyan, and yung isang wire nandun sa ilalim, may heating element pa doon. So make sure na nakakonect yung mga wire na yan. Ayan. Kasi may mga nangyayari kapag ka naiipit yung mga nilalaminate ninyo, nahahatak mga tropa, and tumatama yung pinaka bulb, yung heating element. Minsan nadadagi or natatanggal na hindi sinasadya yung mga wire. Isa yon sa mga senaryo kung bakit hindi umiinit. Syempre naglo-lost contact mga tropa yung heating element na yan. So dito sa senaryo na to, ganun yung nangyari, na lost contact yung isang wire dun sa may gilid. So ginawa na lang natin ng DIY kasi medyo mahirap siyang ipasok. Basta make sure na nakakonect dun sa heating element or dun sa contact etong mga wire na to. Gamit kayo ng pinaka tester. Kung wala kayo neto, kahit na wala kayo nyan, basta ma-make sure nyo na napag-contact nyo yung contact point nung heating element at etong wire. Ayan. So kung naipag-connect nyo na yun, na sure na kayo na naipag-connect ninyo, eto na yung pangatlong senaryo. Dahil wala nga kayong mga idea dito sa component ng board na to, pwede kayong bumili ng board na ganito. May nabibiling isang buo na ganyan. Medyo may pagkamahal nga lang, around 600 or 500 ata, hindi ko siya masyado maalala. Pero ganon. Pero kung marunong naman kayo sa components, pwede ninyong palitan etong resistor na to, etong tatlo. Minsan kasi bumibigay itong tatlo or nag-iiba yung value niya. And minsan eto lumulobo yung mga capacitor, pero may mga chances na kapag lumobo to, hindi na mag-open yung pinaka laminating, hindi na siya magpa-power on. And minsan may mga scenario rin, eto
etong relay. Sa pagkakaalam ko, no, relay to, no, medyo hindi na kasi ako ganun kapamilyar rin. Tagal ko nang hindi humahawak ng mga ganitong mga bagay, no. Anyway, kung hindi ako nagkakamali, eto yung relay. Ayan, so pwede mong palitan to, tatanggalin mo to, hihinangin mo. Ayun yung mahirap na part kung wala kang idea sa paghihinang. Kaya pwede mo tong palitan, isang buo na yan. May mga iba pang senaryo, halimbawa etong mga switch, minsan pumapalyado yan. Minsan 'di ba hindi nag-open, hindi din nag-iinit, baka palyado na yung pinaka-switch niya. Pwede kayong magpalit nito. Napakamura lang ng ganitong switch, mga 10 piso ata to o 15 pesos, yung ganyan. Tapos ipag-connect mo lang din yan, mga tropa. And etong potentiometer, kung hindi ako nagkakamali, around 20 pesos lang yan. And etong mga resistor, sa pagkakaalam ko, 2 or 3 yung mga ganito or piso. Ito yung variable ata yung tawag dito, variable resistor, di ko na maalala. Ang mabibili mo na lang yung ganito, yung ganitong value. Parang ang bibilihin mo dito parang 20k na value pare-parehas, or 20, 30, 40, mga ganyan. Hindi ko na ma-recall, ilalagay ko na lang sa description, no, kung ano yung value nito. Ayan, nakalimutan ko na kasi itong mga tropa talaga, sa totoo lang, konti na lang yung background ko sa pagkakaligot ng mga ganitong electronic part. Pero at least kahit pa paano, na-repair natin itong laminating machine ng customer natin, 'di ba? So kung meron pa akong mga ibang senaryo na hindi pa nabanggit, mga tropa, itry nyo na lang na i-search sa mismong nag-tutorial ng electronics or mga electrician. Ako kasi, mga tropa, talagang may background lang ako sa ganung bagay, sa pagbubuting-ting, mga tropa. Kaya kung makikita ninyo, etong tester ko, ilang taon na to, siguro may 15 years na ata to, or 12 years etong digital na tawag nito, tester ko. Sobrang tagal na nito, mga tropa. Nag-aaral pa ako nito, first year college pa ako niyan. Ilang taon na yung nakalipas, pero buhay pa rin siya. Ang napaka-importante dito yung continuity. Tutunog kasi yan kapag magka-connect na. Anyway, medyo malayo na yung topic na yun sa printing. Gusto ko lang na kapag nasira yung laminating ninyo na hindi na umiinit, kahit pa paano ma-repair nyo na muna siya at wag na muna kayong bumili, kasi napakamahal. Halimbawa, hindi pa kayo nagre-return of investment, mga tropa, 'di ba? Or kung sasadyain nyo pa na magpa-repair, i-DIY nyo muna, kasi may mga mangilan-ngilan na mandurugas ng mga technician. Sasabihin may mga pinalitan na ganito ganyan, pero wala naman talagang ginalaw, tapos hindi pa naayos, tapos sisingilin pa. Etong laminating machine na to, ipinaayos na to sa ibang technician, tapos hindi naayos, and ipinunta sa akin, mga tropa. Ayan o, and I found out halos hindi naman talagang binutinting yung mga tornilyo. Mapapansin mo wala pang pagkakapihit kaya talagang 100% ako inutulang yung may-ari na ito. Kung ano-ano lang sinabi, pinalitan daw yung fuse, mga etche-bureche, fresh na fresh pa lahat. Ang nangyari lang, yung pinaka heating element na putol yung wire, na disconnect. Kasi ang nangyari siguro nito, theory ko, nag-laminate kasi merong sunog tapos hinila, and sumabit siguro yung pinaka-heating element sa ilalim, and natanggal yung wire. Ginawa ko, nilagyan ko na lang ng glue na matindi, tapos ikinonect ko. Ayan, wala kasi akong panghihinang, mga trope. Hihinangin ko sana, pero okay na yun. At least na idikit ko siya and umiinit na siya ulit. So sana nakatulong to, mga tropa, no? Kung tutuusan, pwede kayong bumili ng mga sirang laminating machine. Bilihin nyo ng 500 or 300, tapos i-repair ninyo, ibenta ninyo ng 1-2, 'di ba? Napakalaking income na rin doon, mga tropa. So ayun na lang. So sa pagbalik, mga tropa, ng mga nakalagay dito, kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo lang din siya ibabalik. Napakadali lang, iilan lang yung tornilyo nya, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga tropa, sa Opicom, magkaiba lang siya ng design or yung placement ng settings na itong mga to. Pero kung makikita mo, no, halos pares lang yun kung medyo may idea ka. Ito yung heating element, mga tropa. Ayan, kulay blue tsaka puti. Dun sa coif na inayos natin kanina, puti tsaka pula. Minsan din puti tsaka itim. Ayan, pero okay lang yan. Basta eto, make sure na nakakonect yung mga heating element dito sa mga wire na to. Ayan, dalawahan yan, yung isa sa ilalim. Binuksan ko na pati yung laminating machine ko para maipakita ko sa inyo. Halos parehas lang yan.
And napakadali lang yan ayusin or napakadali lang yan buksan mga tropa. Huwag kayong matatakot, iilan lang yung tornilyo niyan mga tropa. So binuksan ko na rin to para malinisan ko na rin yung mga ibang part. And take note, etong Opicom na laminating machine ko parang 7 years or 6 years na ata sa akin to. So ganyan siya katibay, naiiwan ko na siya ng magdamag 24/7, mga ilang beses na. Minsan nga 3 araw nakabukas siya, umiikot-ikot lang siya. Pinakamasamang side effect, tumaas yung kuryente namin. So ayun lang. Sana meron kayong natutunan a thing or two mga tropa, no? So dito na natin tapusin to. Lagi ko sinasabi, research is the key at wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.